Hello po, Pastor Lawrence. Magandang hapon po ulit. Ayun nga ba, kumusta? At okay naman po, Sir, kayo po. Kamusta naman po Okay yung naman. Oo, yung sa kaya ni Lord. kalagitnaan pa lang ng linggo, no? Medyo busy-busy na rin. Oo. Ako no, ngayon po, Pastor, no, salamat po din, no, sa time na mali, makapag-usap ulit tayo, no, at para, no, may hayag ulit yung salita ng Panginoon. Amen, amen. Ngayon po, no, Pastor, ay may nabasa po kasi ako, no, na verse, no? Ano po siya, para sa akin po kasi, angkop siya para sa aming mga kabataan. Verse na po tayo galing sa, no? First Peter chapter 5 verses 7, hindi na makakalimutan na po. Cast your anxieties away because He cares for you. No? Ah, yung ano po, Pastor, no? Bago Palagay ko, hindi lang sa mga kabataan ang angkop yan. Sa ating lahat yan. Bata, maganda, kabataan. Sa ating lahat yan ang angkop, especially sa ating kapanahonan ngayon. Opo. Kung gaano man ito kaangkop sa kanilang kapanahonan nung isinulat ito ni Pedro, angkop na angkop din sa ngayon. Opo, no? So, ano po yung, Pastor, talagang na-touch ako sa verse na yun, no? Kasi ano po, no, sa ngayong panahon, no, marami po kasi sa atin, no, hirap mag-open, no, marahil po yung iba yan, no, nahihiya sila mag-open sa family, parents, no, sa friends nila, no, pero no, yung verse na yun po kasi, Pastor, is na nag-remind sa akin na na despite all of that, no, Pastor, no, merong pa rin merong handang makinig sa atin, no? At Pastor, no, bago po tayo mag-proceed sa verse, no, Pastor, tungkol saan po ba yung aklat ng First Peter? Kasi, Pastor, kung hindi kami, dalawa po yun, di ba? Yung libro ng Bible. Yung First Peter and the Second Peter. So, Itong First Peter, isinulat ni Pedro yan. Pero actually, meron siyang secretary na nagsulat. Kaya ang ganda ng pagkasulat nito sa Greek. May mga nagsasabi na hindi talaga siya ang nagsulat. Itong hindi siya yung nag-pen, pero siya yung nag-isip. so, Gumamit siya ng isang secretary. Oo. So, di ba, si Silvanus, sabi niya, with the help of Silvanus, isinulat ko ito. So, noon pa man, gumagamit sila ng mga secretary. Sa atin ngayon, may mga secretary rin. Actually, AI nga ngayon, pwedeng gamitin secretary. Si ChatGPT, pwede. so, Ang time na yon, ang mga Christians, may description kasi dito sa book na they were like suffering, and then nabanggit din yung oppression din ni Satan. Satan nasa roaring lion, gusto niyang i-devour ang mga Christians at that time. Ang konteksto nun, may mga suffering, sabi natin, pwedeng sabihin natin in general, andyan yung oppression ng kaaway na si Satanas. Hanggang ngayon, ino-oppress niya yung tao, meron din yung tinatawag na political oppression. Marahil sabihin natin ito yung Roman Empire na oppressing the Christians, or sa isang lugar lang, yung mga government officials, ino-oppress yung mga Christians. Pero pwede rin yung social problem na sila ay alienated, or yung mga dahil minor lang yung mga Christians kaya pine-persecute sila. Pero marahil meron din talaga yung other aspects ng suffering nila sa buhay. Iba't iba yun, na yun marahil yung nagko-cause ng anxieties. Kaya sabi dito, cast your anxieties on Him. So, yung anxiety na yun, makikita natin sa kanilang konteksto na meron talagang pinagdadaanan ang mga Christians. mabigat na pala, kasi dami na po pala nila mga kinakaharap. Kaya sinulatan sila ni Pedro para encourage sila na hindi sila nag-iisa. Okay, meron silang kasangga. Opo. So, Pastor, okay na po, maibalik lang, Sina-curious niyo po, about something. Si Pedro po ba yan? Isa lang po ba yung secretary? Marami po. Or isa lang? Siyempre may mga kasama siya, pero yung nabanggit na sa Bible na nagsulat ay si Silvanus. Pero
baka meron pa siyang ibang mga kasama tumutulong sa kanya. Kasi sa totoo lang, si Pedro, hindi talaga siya yung educated na katulad ni Pablo o na katulad ni Lucas. Siya ay isang mangingisda. Ang tawag nga sa kanila sa Book of Acts, unschooled. Pero very interesting, they were with Jesus. So yung mga tinuro ni Jesus Christ, yung mga natutunan nila kay Jesus Christ, natutunan nila sa Holy Spirit, ipinasulat niya sa isang secretary niya. Kaya ang ganda ng pagkasulat actually ng First Peter. Hindi man siya ganun ka-edukado, pero yung mensahe niya, pinasulat niya sa iba. Kaya tinawag ito na First Peter. So ano no, Pastor, pag sinabi po kasi no, cast your anxieties away because He cares for you. O, paano po ba talaga yung kasi? Ano po ba talaga yung Una, tingnan muna natin yung anxieties. Yes. Usually, nag-uumpisa yun sa worry. Yes po. Nagwo-worry ka lang, pero pag tumitindi na, nagiging anxiety na yan. Opo. Halimbawa, nagwo-worry ka walang makain, nagwo-worry ka ng girlfriend mo, or magiging future mo, later on, nagiging anxiety na yan, na tumitindi pag hindi na solve, ano? Kung ano yun, yung iba pa nag-move into depression. Kaya matindi itong yung anxiety pag hindi it can lead to depression. Pero yung sinabi dito ni Pedro na yung cast your anxiety upon Him. You don't just cast away, pero you cast to Him, to the Lord. Ang ibig sabihin, no, itapon mo, you throw away, you cast away to the Lord. Wala sa iyong kamay. Okay, alam ba ito, pag itinapon mo, wala na sa iyong kamay. Ang problem kasi, yung iba, pinag-pray na natin kay Lord. Pero, dala-dala pa rin natin. Hindi dapat ganun yung sinasabi dito na you cast, you throw away to the Lord. Opo, no. So ano no, Pastor, no? Iba po pala talaga yung no. Parang sinasabi niya na sa pag pray at ibigay sa kanya yung problema, no. At iba po yun sa nagpo-pray pero meron pa rin doubts. Yung dala-dala mo pa rin yung subukan ninyo mag-pray na ibuhos talaga, iiyak sa Panginoon. Di ba? Really living, Kaya dapat ganun yun, iiwan na natin sa Panginoon yun. Bahala na siya. Ang tawag natin dyan ipasa Diyos natin. Pag ipinasa Diyos na natin, ibig sabihin wala na sa atin. Halimbawa may problema, may issue. Pag ipinasa Diyos na natin, wala na dapat sa atin. Bahala na ang Diyos. Yun yung cast your anxieties upon Him. You throw away upon Him. So, in prayer, kasama yan yung meron kang trust and faith sa Panginoon na pag binigay mo na sa Kanya, kaya niyang isolve yan. So, yun yung nakita natin dito sa 1 Peter 5:7 about casting anxieties. Meron ako naalala kwento. May isang nagda-drive siya, tapos may isang matanda na may dala-dalang karga. Dito pa sa ulo niya, karga-karga niya. Tapos naawa naman yung nagda-drive, hininto niya yung sasakyan niya, pinasakay niya yung ale. Okay, pinasakay niya. So, nagtuloy siya ng pagda-drive. Nung paglingon ng driver, nakita niya yung ale, dala-dala niya pa yung buhat-buhat pa niya yung karga. Pero nakasakay na po. Nakasakay na siya, pero dala-dala pa rin niya. Kumbaga, nakasakay ka sa Panginoon, dala-dala mo pa yung tapos sabi ng driver, ibaba mo na yan, bakit pa? Sabi niya, sobra na po yung bait nga ninyo sa akin, okay na sa akin na ako yung nakasakay, ibababa ko pa, okay na yun, kaya ko na to. Pero iba ganun yun, yung mapapagod ka talaga. Kasi parang ganun ang Panginoon sa'yo sa sarili. Nakasakay na tayo. Sabi niya, sige, ibaba natin para hindi tayo ganun. Mapapagod ka pa rin yan pag dala-dala mo. So, ganun yun, yung casting your sorrows, casting your anxieties, your problems, your issues in life or whatever.
ibigay. O ibigay, wala na sa kamay mo. Wala na sa kamay mo, nasa kanya na. No, pastor, gusto ko po mangingi ng tips, advice, kasi pastor no. Di ko po sure sa karamihan, pero po mayroong mga mga times na na sobrang para nagpe-pray ka tapos ang hirap bitawan ng dinadala mo. No, ano po ba yung magbibigay niyo na na advice sa amin na kabataan pag na pray naman po kami pero nahihirapan pa rin kami nahihirapan kami na mabitawan yung namin, yung aming dinadala, binibigyan pastor. Ano po muna natin? Okay, minsan yun yung nature talaga natin na tao. Na kahit na may invitation ng Panginoon, dinidibdib pa rin na itapon na natin. Pero bakit ang hirap minsan mabitawan ka? Unang-una, kulang tayo sa pagtitiwala. Kaya kailangan natin, Lord, bigyan po niyo ako na sapat na pagtitiwala sa iyo. And then, isa pa, dahil tayo mahina, hindi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan po niyo ako na maibigay ko na ito sa iyo. Na hindi ko nabuhat-buhat na hirapan na ako, Panginoon. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon Diyos. Kasi siya mismo ang tutulong sa atin para mabitawan natin. Pag hindi natin kayang mabitawan sa kamay natin, siya mismo tutulungan tayo. O, di ba, ang bata, pag halimbawa may hawak-hawak niya, itapon mo. Hindi niya kaya, pupunta yung nanay, tatay, tutulungan yung bata para maitapon. Or halimbawa, hirap na hirap yung bata. Okay, nandyan yung magulang, pwede niyang kukulitan. So, yun yung pwede natin gawin na hihingi pa rin tayo ng tulong sa Panginoon Diyos. Pag tayo po ay nananalangin, pastor, hindi lang po siya yung na nagpe-pray ka lang, kasi pag nagpe-pray ka, dapat you have faith, you have trust on the Lord, pastor. Hindi man hindi man natin nakikita physically yung Panginoon, pero we can feel Him working on our lives. Yung prayer ay napakagandang privilege na binigay ng Panginoon sa atin. Tingnan mo yung mga non-believers, hindi naman ina-expect ng Panginoon na mag-pray sila. Ang prayer, dinisign niya sa atin. Nakausapin natin siya. At ito yung means na binigay ng Panginoon para makausap siya. And then kung meron tayong hihilingin, yun din yung way na sabihin natin sa Kanya. Yung mga non-believers, ini-invite sila na mag-pray ng repentance, pagbalik loob sa Panginoon. Pero yung Christians, as believers, napakagandang privilege ito sa atin na kakausapin mo yung Panginoon. Yung Word of God, yung Bible, it is through this na kinakausap tayo ng Panginoon. Yung privilege na binigay niya rin sa atin is kakausapin din natin siya through prayer as our Father. Ang sabi sa passage na nayat is upon Him, for He cares about you. He cares. Alam niya yung sitwasyon natin and He cares. Meron tayong awit na gano'n oh yes, He cares. I know He cares. Meron tayong Diyos na hindi niya tayo iniiwan. He's always there with us. And then, He cares kung ano yung mga sitwasyon natin. What Jesus Christ understands. Yung pain and suffering man natin sa mundong ito, si Jesus Christ nag-suffer. He met us on the cross of Calvary. He experienced pain and suffering. Gusto niyang ipadama sa atin yung kanyang care, yung kanyang pagmamahal. Kaya yun, namatay siya para kung meron man tayong suffering spiritually. Sin, pwede tayo mapatawad, pwede tayo maligtas.
suffering physically, pwede tayong mapagaling, ano? Suffering sa ating social life, emotional life, trauma, even sa other aspects of our lives. Kaya natin, He cares about us, and then He will meet us, He will meet our needs. Yan po yung ating Panginoong Jesus. So, in conclusion na po, Pastor, no? Merong laging nag-aantay sa atin, no? Na mag-open up tayo. May naghihintay lang. No, sabi nga, ulitin ko na, one last time, no? Cast your anxieties away because He cares for you. God bless. Maraming salamat po, Pastor, no, sa time. Thank you po, no? God bless po. God bless. Right.